And then naman ibigay mo ito kay XMCGI Exeter. Hello, good evening. Hello, good evening. Dating Hello, good evening, MCGI. bro. Bro, Hello, oh, good evening, bro. hello, good evening. May Yes, hello, tatanong bro. lang ako kapag nag-ano, kasi Na? may tatanong lang ako. Di ba tuwing ano, magkukumunyan tayo, hindi kasama tayo sa pag-iinom na tanong niya, ba't kayo niya umano kayo ng kotsa, tapos ano ba yon? Hindi kayo nagiinom ng alak. Si Kristo may kasama alak pati yung ano. Okay, ganito yan, bro. Doon sa Last Opo, Supper, opo. doon sa Last Supper, kasama niya mga apostol. Yung mga apostol, mga obispo yon. So, pati sila, binigyan sila. Ang mga obispo sila eh. Ngayon, nung mga apostol na naman ang nag-conduct ng ano ng communion, wala kang mababasa na nagbigay sila ng alak. Wala kang mababasa. Kahit sa ang version ng Wala. Biblia na mga Wala naman, wala. apostol o wala, wala. Ngayon, ano ba ang katuruan ng simbahan diyan? Sabi ni Kristo kasi tauto estinto sumo mo. Ibig sabihin, this is my body. Wala siya sinasabi, this is the symbol of my body. So yung kanyang ano, yung ostia sa amin yun ang sacramental body of Christ. Tunay ba yun? Literal ba yun? Yes, literal. Para bang iglesia? Ang iglesia is the mystical body of Christ. Tunay ba yun na katawan ni Kristo? Yes, tunay yun. Di naman peke yun eh. Oh, di naman mystical body of Christ ang Opo. iglesia. Oh, si Kristo ang ulo. Iglesia kanyang katawan. O sabihin, peke ba yun? Tunay yun. Tunay na katawan ni Kristo yun. Pero mystical body. Yun namang Eucharist is sacramental body of Christ. Sabi nila ngayon, saan mo nabasa yan sa Biblia? O sige, bigyan mo ko ng magandang paliwanag doon na hindi yan sacramental body. Ngayon, eto na mga ngayon. Meron kasi kaming naganap sa kasaysayan, tinatawag namin Eucharistic miracle, kung saan isang pare nagduda. Sabi ng pare, totoo ba to? Pag tayo nagbigay, katawan ni Kristo, sagot naman sila, Amen. Pero pag kinain naman nila, hindi naman nagiging katawan ni Kristo. Kaya nung siya ay nagmisa, naputol ang kanyang misa kasi nagulantang siya nang mag-consecrate siya. Yung osya na kanya kinonsecrate is naging tunay na laman na may halong dugo. Opo. Nakita ko po yun sa ano, Oh, ano nga so, sa oh. social media po. Sabi ni Eli Soriano, kulang kasi walang alak. Sa Paano Born magiging kasi ito, kulang? oo. Sa Born din, gano'n din eh. Sa Born kasi, nung sa Born pa ako, ano, mayroong, di ba, mayroong ano sila, yung juice ginagawa. And then sa Mm. kanila sa MCGI, yung banal na hapunan, hindi yung literal na ano isusubo kundi aral ang kakainin mo. Oo, sa Oh, LPGA naman, aral naman yon yung banal na hapunan. Pero mayroon oh. na silang ano, pista ng Diyos, doon na gaganapin ng ano, sa banal na hapunan. Nagkakainan din. Kainan Oh, yun, yeah. talagang kainan. Ah, hindi communion kasi kainan eh. Hmm. Oo. Hindi hindi communion kasi kainan. Oh, iba Hmm. kasi yung chibugan sa communion. Kaya, okay, meron ka ba ibang tanong, bro? Ano pa? Meron ka ba ibang tanong? Dati ka pala MCGI? Opo, opo. Mga 2 years na, anak Ah. alis. Opo. Doon ako tumagal. Pero galing din ako, nag-INC ako, nag-ano, is day, tapos nag-born again. Tapos Ah. natagalan ako sa MCGI. Mm. Hmm. Ganun po yun. Okay, meron ka pa iba tanong bro? Wala na. Bro Wala Jando, na. Sa sunod na tanong tanungin, po. Salamat po sa katanungan po, sa sagot po. Bro Jando, Ah. pwedeng tanungin si brother? Ay, go ahead, Brother Angel. Opo. Ikaw na muna. Oo, kasi Opo. itong sister wife ko tsaka yung mga kapatid niya, mga MCGI. Ngayon, itong kakambal niya mismo, MCGI pa rin hanggang ngayon. Lagi sila nag-uusap pero
Hindi na sila nag-usap tungkol sa relihiyon nga dahil napipikon siya pagkat natatanong. Ngayon, tinatanong niya ngayon ni Mrs. Ano ba talaga yung mga ano diyan at paano ba yung proseso at ilang beses ba daw kayo lagi walang pera ngayon yung kakambal niya na MCGI. Ano ba yung ano Ah, diyan, bro? Ilan anong klase yung mga pag-aabuloy diyan? May pasasalamat, may paghahandog. Ilang klase ba 'yan? Pera pa dun sa lingguhan niyo yata. Ilang klase ba yung pag-aabuloy diyan? May alay-alay pa. katatakot bro. Ha? Katatakot. Ano na? May captive market pati negosyo nila. Dapat suportahan mo. Yun na nga yung Hindi lang ang sinasabi abulo yan, natin. talagang tukahan. Tukahan dito. Tukahan. Tokahan Tutukahan ka talaga. ng ganyan sa'yo. O tutukahan. Captive market. Tapos negosyo nila. Dapat bilhin mong produkto. Ganon, may mga sabon. Kung ano-anong mga produkto galing sa palit sentral. Talagang ano sila kulto. Dapat huwag kang magreklamo kasi sa Diyos yun. Ganun ba Sabi yan? niya. Kaya Pero ubos dyan ang pera, ubos nakapangalan. talaga. Sinong signatory at sino pwedeng gumastos? Si Brother Eli. Hindi, wala na si Brother Aaron, namatay na yon. Hindi nga, I mean before. 'Di ba? Pero sa Diyos daw 'yon. Pero Hmm. sinong gumagastos nun? At kanino nakapangalan 'yon? O sa Church of God ba? Sino presidente na Hindi, wala nga ano transparency. Hindi pare dito sa atin sa Catholic, mayroon talagang ganito, mayroon naka-post na ganito, may announcement na pera na Hmm. kolekta. Hindi. Sa kanila, talaga pag nakuha, alam mo naman ilang miyembro niya, nakukunan mo. Kasi, kaya nga nagawa ng ang abuluyan niyan, nagagalit sila dahil matagal ang yung pasalamatan. Dahil sa katagal ng pasalamatan, 'di ba, mayroon pang mga commercial diyan. Yung mga commercial na doon mo kakaroon ng kainan, mga ganyan. Nandun din ang mga commercial break nila na negosyo nila pares ng hydrogen water, hindi naman aprobado sa FDA, pati yung sa sardinas nila na hindi na aprobado. Marami pong talaga diyan na ginaganunan mga negosyo na overpricing talagang negosyo. Oh, okay. So Opo. ilang ano 'yon yung mga pag-aalay nyo, ilang beses at ano 'yon, bro? Ano yan, hain, Thanksgiving, tapos pasalamat. Thanksgiving, Basta maraming pasalamat, tulungan, pati yung concert ng Waze FM, pati lahat ng basta marami concert. yan. Oh, karami-rami nandiyan yan na-expose sa Reddit. Sa Reddit. Katakot-takot nga hindi nga galit na galit sa Katoliko na mayroong bayad ang konti lang Pa- naman 'yon. Kung tutusin Paano ka kapag member umalis ka na, diyan, bro? Paano ka ano umalis pa? diyan? Paano ka umalis sa O- MCGI, bro? Matanong lang namin. Opo. Paano ka nakaalis diyan? Paano ka Paano nakaano? nagalit ako? Kasi hindi ko na talaga matagal na ako kasi hindi ko matanggap talaga nung ang niya, yung yung sila ang yung iglesia ba na sila ang iglesia. Kaya kahit pumapasok ako, tapos maraming mga revelation silang na inaangkin nila sa kanila nangyayari sa loob ng iglesia. Oh. Kahit nang naganap na noon, sa kanila nagaganap. Kaya parang habi ko, ano ito? Natapos na ito sa panahon pa na mga apostol, nangyari pa sa panahon ng Mhm. Ganon nila ang ginagawa na kaya palakpakan din ng mga tao para mapasabay ka rin. Kaya minsan talaga, tapos mabrainwash ka talaga dyan dahil ganito, sisiraan. Tuwing pasalamatan, sisiraan tayong mga Katoliko. Panay banat yan, panay yan, banat. Panay, palagi may panay yan. Wala nga yung pagsisira palagi Oo. tuwing mayroong pagtitipon. Kaya, siyempre, doon ka na mabubuo ang utak mo. Pag nag-preach Ganun. sila, kumbaga, konting-konting Bible verse, konting paliwanag, tapos yung the rest nun, puro atake na. Boy, mga atake rin. Mga atake yan. Atake na Palagi, agad. Oh. makatapusan yan, atake na yan sa sa Kaya mga nga.
sa atin. Katoliko. Ganon. Kaya bawal na makipag sa usap sa ibang reliyon. Pero kapag Bible exposition, pwede daw magsuri pa uli. Hindi na eh. Kapag nandiyan ka na, kapag ganito sa amin mga exeter, ang sa amin, alam mo po, sa demonyo na pasumpa ka ng ganon, mga exeter, sa demonyo na ang turing sa'yo. Hindi ka na, ibabalak ka na sa Facebook, kanyan, iba ng diwa mo, hindi ka na sumusunod sa Oh. Pero dinadalaw ka pa rin. Ilan Kapag years ka, nag-isip ilan years ka kapag doon, ka bro doon? Ilang years ka sa MCGI, bro? Ako 2015 ako naanib po. Ay, matagal. Bago ka lang nag-exit, bro? Opo. Pero matagal na rin ako kasi minsan may hanap buhay ka na papabayaan mo. Dahil sa haba ng pagkakatipon, talagang mauubos ang oras mo. Okay. So ano po yung last huling tanong po, ano po yung nakakapagbalik sa'yo sa sa Katoliko? Dati kayong Katoliko, brother? Opo, dito po ako kinasal. Dito kami ng asawa ko. So tapos bumalik kayo bago lang po. So na-confess niyo na 'yon na ano kayo uli? Na-confess mo na yung na-confess ko na po. apostasy Na-confess yun, ko na po. Opo, nag-confess na po ako sa katedral. Amen. Ano po yung last ang tanong? Paano kayo naisip na bumalik? Ano yung naging rason doon? Ako kasi mahilig ako magsuri kahit nandiyan ako sa mahilig ako tapos yung last ko na attend yung 'di ba naghamon si Brother Eli kay Father Darwin. Oo. Nandun pa ako. Nandun ako ng time na yon. Nag-attend pa ako nung. Pero wala na, paminsan-minsan na lang ako na sumisipot sa kanya. Chimpo na yung last na yun. May umamang kay Brother Darwin. Akala ko, ipapatanggol niya ang iglesia. Na kahit pinasampol nga sa sisiw kapag doktrina eh. Kapag ang sisiw nga yan, ang inahin, dapat kami nga kayo mga inahin nga yan, mga member eh. Kaming bahala. Kapag may umano ngayon, kaming bahala. Pero yung pala, wala eh. Umurong ang puwet ni Doon pinagalitan niya si Mel eh. Si Mel Mandraog, siya ang noon sa AdPro. Nagalitan niya si Mel Magdaraog? Oo, si Mel Mandraog. Yun sila noon. Papasok ang reason? Kausap ka noon. Kausap doon sa di kayo pinapasok sa consultation. Nandun siya noon, bro, Jando. Nandun ka noon? Nandun sa po. Bakit pinagalitan? Ngayon ko lang nalaman to. Bro, ngayon ko lang nalaman yan, bro. Bakit pinagalitan si Mel Magdaraog, bro? Kasi nakipag-usap pa daw kay nakik-conversation pa kay na pupapasok sa consultation si Father Darwin. Pinapasok kami ni Mel Magdaraog noon. So, di man kayo pinapasok. Yun ibig sabihin, alam ni Eli Soriano, nandiyan si Father Darwin. Opo, nagpinagantay nga si Father Darwin. So, okay yan na. Ngayon ko lang to nalaman. Oo, sabi mo kay Father Darwin, bagong news yan. Buti na-interview ko siya. Ganito yan, bro. Maraming kapatid na kapatuon yan dahil nandun din ako. Bigla nga ako, last ko yung attend na yun. Sabi ko, kapag may lumalaban para kay Brother, na mayroong talagang may alam. May alam, Atras din palang bayag ni. So, talaga, basta ang pagkabakla. Alam ni Brother Eli daw. Ay, patay tayo. Ibig sabihin, alam ni Brother Eli nung gabi nga nandun kami. Pero pinagalitan niya si Brad Mel Magdaraog. Bakit niya pinagalitan, bro? Kaya, po? Bakit niya pinagalitan si Mel Magdaraog? Bakit niya pinagalitan? Huwag na doon papasukin si Father Darwin para Kaya nga, linihis niya yung doon na kami, pinagano ito, bakit ganyan? Sabi bakit pinapasok pa yan? Ganyan. Alam na mali na Umiwas. Umiwas talaga. Totoo yun. Ay, umiwas.
Alam na booking. Maganda to. Kasi Booking, sabi, ano mo yan, ha? maganda to kasi sa sabi kasi ni Eli Seriano kasi papasukin daw niya kami, mag-uusap daw sila. Ito, pakinggan nyo. Yan po, Pumunta kayo. Pupuntahan ko kayo sa susunod na linggo, 4 na Bible study, kayo itatapik ko. Papakita ko sa tao kung luloko yung iglesia mo. Sige, kung nakahanda ka, magbukas ka ng internet, pumasok ka sa chatboard at mag-usap tayo, ha? Reverend Father daw, tinungaling ka. Ayun, Papasukin, sabi niya, no? pasukin daw. di ba, hindi kayo nakapasok doon? Oh, hindi kami pinapasok. Totoo, hindi kami pinapasok. So kaya pinapasok doon dahil si Mel na nga yung pinagalitan noon eh. Bakit kinakausap pa sa telepono? Hindi naman kausap mo sa pinagalitan. telepono pa yun? Di ba, Kinausap kami, oo. Umiiwas. Nung hapon, kinausap ni Mel Magdalaog si Pana Darwin. Totoo yun. Alam ko po yan. Tanda niya sa loob po ako noon. Nag-attend ako ng pasalamat. Yun ang nasa isip, bigla kang yun ang biglang nag-strike nag-ako. sa iyo. Bakit chance niya sana na maipaliwanag ni Bro Eli sa mga pare na tama siya, di ba? Yun ang hinihintay niyo no? Kaya lang itong si Bro Eli umiwas siya. Yun mismo nakaano sa iyo, nagpa-convert sa iyo uli. Opo. So, isa pa yun, palakas sa akin ang loob. Kaya sabi ko, sinusuray ko rin sa mga, pagkikinig na. Pero nag-attend na talaga ako noon sa pagsisimba dahil ang, kliyente ko, minsan nagpupumapasok ng simbahan, kaya pumapasok ng simbahan. Yun. Na booking. Kaya pa sabi ni Sir Balabas, kaya pa sabi pa ni Sir Balabas, sino ka para tawagan? Ito mga tao na walang magawa na mayroong isang pari raw na nagsasabi, 3 araw na ito ako naghihintay na tawagan ako ni Soriano. Bakit? Bakit kita tatawagan? Wala naman akong nakausap na pare para tawagan kita. Wala daw nakausap na pare. Ay, niyan, bro? Si Brad Mel Mandaraw talaga ang naghahawak niyan para makapasok ka dahil sa Central. Siya talaga ang nagmamahal niyan. Siya yung nag-communicate sa akin, bro. Si Mel Magdaraog, bro. Totoo. Na-booking. Natakot. Umiwas. Siya po talaga, kasi maraming monitor yan, maraming mga ad pro. Kaya kung niyan, may consultation yan, maraming na yan. Di ba, naka-computer na, kapag may consultation nga dyan kapag Bible Expo, alam ko yan dahil diyan kami sa lokal ng Legazpi, kapag sinong tatanong, ano na itatanong mo? Kaya bago ipasalang yan, alam na, na siya, nakahilira na. Kaya madali niya yung sagutin. Babasa na lang si Brother Eli sa nakamonitor sa mga maganda yung binunyag. Ngayon lang nadugtungan yung reason. Ba't hindi kami at tinawagan namin si Mel Magdaraog ng gabing yun kasi naghintay talaga kami ni Padre Darwin. Sabi Padre Darwin na mag-live na lang tayo habang tayo naghihintay. So nag-live kami ngayon. Si Brother Wendell gustong pumasok sa Zoom, di siya makapasok kasi yung Zoom namin nakakonect sa ang dating Daan Bible Exposition. Ngayon, ang nangyari ngayon ganito. Naghintay hanggang nung mga 9:00 ng gabi, biglang the host of the meeting has been ended by the host. Di ba kayo pag inin yung Zoom, the meeting has been ended by the host. So, wala na. Brother Wendell, tingnan mo nga natingnan kung nagla-live pa ba? Wala na pala, wala na. So, tinawagan namin si Mel Magdaraog 5 beses. Dokumentado yung Brother Angel. Tinawagan namin 5 beses, pero magre-ring, mamamatay agad.
yung pala pinagalitan pala. Ngayong, Nanginig sa takot nung tinutuhanan. ngayon Madaldal ko pa naman lang, yan sa bagay yan eh. Ano ba yan? Palagi yan. Ano yan? Ba magsalita kapag nasa loob ka na? Kaya nga, Oo. pag ano niyan, ang pasalamatan, puro unintended for broadcast. Hindi parehas sa Katoliko. Pag nagmimisa eh, mayroon naka-broadcast talaga. Kaya marami Live. kang malalaman kapag nasa Live, loob ka oo. na. Makukulto ka talaga. Sarado eh. Grabe. bakit merong unintended for broadcast? Bakit merong ganun? Para sa doon talaga kasi sabi nila sa may talata diyan sa Biblia para daw sa mga aso dapat hindi makaano sa yung salita ng Diyos dapat hindi parang yuyurakan bang 'di ba na sa may talata sa Biblia Sabi dapat niya. amperlas na ganon. Yung Yun na. baboy, Oo, baboy, wag yung bibigay yung perlas sa baboy. Opo, Ayun. yan. Saka Ito yung ang aso. nila. Sa aso, wag mo ibigay yung Sa ano. aso, Oo. Oo, Yung akala ano niya sila yon, patay tayo. Wala, ngayon ko lang nalaman to, magandang expose yung ginawa mo ngayon, pinagalitan Expose pala yan, si oo. Mel I-ano mo. Magdaraog. Oh, pinagalitan pala si Mel Magdaraog. Ang ganda nito ah. Kaya Panghuli na lang, bro. Tama Ano ba po? yung pagdarasal nyo, Muslim style? Yung nakaluhod ka tirapata, ano talaga? Muslim na Muslim? Muslim style. Nasa na yan, bro? Titay Yun ay nasa yun ay Ayan, nasa kanilang mass Natalo lang sa indoctrination. debate yan eh. Natalo lang sa debate, kaya ginaya lang niya, hindi ma-accept na pagtalo niya. Di ba may baptist sa kanya na Sinong nakatalo sa kanya? Sino nakatalo? Yung sa debates, yung bata pa na si ba yun? Nasa internet yun eh. Yun, kaya ginaya niya dyan, hindi lagi namin natalo siya, pagtira pa. Si Jeffrey Madlangawa ba yon? Hindi, si ba yun? Basta bata pa yun eh, nasa yun eh. Nasa YouTube pa ngayon eh. Yung Titay Me na yan. Hindi si Yan pa siya. hindi si Blanco. Hindi. Hindi rin si Blanco Basta kasi. ibang ba? Baka wala na sa internet yun, tinanggal na. Nandiyan pa rin. Inaano pa rin yun. Parang hanapin ko, i-share ko sa inyo. Kasi yung video nila ni Melchor Manalili, bro, wala sa Marami internet. na pong dinelete. Marami kasi contradiction kasi sa tagal mo na ang una ninyang nag-iiba-iba talagang ang Argumento niya. Oo, ang mga paliwanag pag tumatagal nag-iibang paliwanag ni Brother Eli kontra na doon. Lalo na ngayon sa kay Daniel Rason. Ang debate sa kanila walang kibuan. May debate walang kibuan. At saka meron ako naalala dati, Brother Angel, may video sa YouTube, tinanong si Brother Eli Soriano, sa demonyo ba ang hindi pag-aasawa? Ang sagot niya, hindi sa demonyo yun. Aral ni Kristo yun. Katunayan, si Pablo walang asawa, si Kristo walang asawa. Yun ngayon, hinahanap ko yung video na yon, di ko na makita. Kung alam ko lang na mawawala, tapos dinalog ko na nung panahon na yon. Pati yung yung gulong nangyari sa Jollibee, sa pagitan ng INC at saka ng MCGI, yung gulong nangyari na kahit na may pulis na humarang sa gitna, nagsalpukan pa rin silang yung dalawang grupo na yon. Wala na rin sa YouTube ngayon. Pinagdidelete na kasi, naka-private yan sa YouTube. Dati noon, mga 2000, mga ganon, nandiyan pa lahat, karamihan pa, kasi hindi pa nag-open noon eh. Yung yung kayang debate sa pagitan ni Manalo at saka ni Soriano. Mayroon silang dokumentaryo ganito, three-part dokumentaryo yun eh. Debate Eli Soriano versus INC. 3-part episode yun eh. Wala na ngayon. Parang wala man silang debate. Hindi, meron akong kopya nun, bro.
ito ba, Oo. ano ko lang, ipatunog ko lang ha. Opo. Debate sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Eranio Manalo. Yan o. So, sila gumawa ng debate at okay sa kanila. Kasi sila ang gumawa ng debate sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Eranio Manalo. Ngayon, nung kami naman ang gumawa ng Brother Angel, ng term na debate, nagreklamo si Eli Soriano kasi bakit na nilagyan doon ng versus? Ito. Nandadaya ka, Reverend Father, ang pangalan nun. Nagkakalat ng lagim sa internet. Brother Eli versus Reverend Father. Hanapin mo nga yun, ano? Versus daw sa kanya. Hindi kahit kailan, hindi kita nakaharap eh. Oo, galit na galit siya na ginawa namin versus. Pero siya, yung kanila ginawa na ano dito ito pakita ko. Versus Eranio daw, hindi naman si Oo. Eranio. Hindi naman nagkaharapan ni Eranio Manalo. Pag sila gumawa, okay lang. Pag tayo gumawa, strike ka agad. Pati nga Apollo Kibuloy versus Eli. Oh, meron silang dati. Meron na dati Eli Soriano versus Apollo Kibuloy, Eli Soriano versus Johnson Amican. Hindi naman nagkaharapan 'yon. Pag sila okay lang. Nang kami gumawa nagreklamo si Soriano, bakit doon nilagyan doon ng versus? Ganun na, gawain kasi nila yon. Gawain talaga nila yon. Kaya ganun yung, kapag nag-counter ka, ganun yan eh. Papalusot yun. Hindi nila alam yung ebanghelyo, Brother Angel. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Sabi sa Matthew 7:12, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Ginagawa nila yung ginagawa nila. Ngayon, mag-i-strike sila. Strikean tayo. Kano talaga, ang daming yan talaga, lalo sa mga matatandang kapatid na nag-exit ngayon, ang dami ngayon. Mga matanda ng kapatid, mga pa. Ang dami na, no? Eh. Ang dami na nag-exit. Oo, ang dami na. Lalo na Ang ngayon. dami kasi iba ang ubusin ng pera mo dyan eh. Pati pamilya mo pag-iwalay pa eh. Ayan o, nakikita niyo sa screen? Ayan o, debate sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Eranio Manalo. Ganon yan. Pag sila gumawa, okay lang. Pag tayo gumawa, strike. Nakakatakot pa naman. Biblical yung sinungaling, bro. Pag sinungaling, dagat-dagatang apoy. How many times yun binanggit sa Revelation? Pag sinungaling ang mga sinungaling talagang mapupunta sa dagat-dagatang apoy. So, nakakatakot. Biblical kayo. Si Satanas eh. Oo nga, no? Ama nila si Diablo. So, pero biblical siya, no? Nakakatakot. Oo, at least salamat sa Diyos, bro. Nakapagbalik ka sa totoong simbahan. Salamat sa Diyos din po. Salamat sa Diyos. Salamat rin sa pagpasok. May bago kang content ngayon, bro Jando. Alam mo na yung nangyari no. Siya mismo, XMCGI, nandun pala. During that time na tumawag ka. Tumawag si bro. Sasabi niya wala. Ko na ang mukha ko, no? Ano ko na ang mukha ko? Nahuli. Ginamit ka ni Lord para mapatunayan yung mapatunayan natin katotohanan dito sa sa live. Marami yung yan. Lahat ng mga may MCGI na paki-nyo to, paki-bigay nyo sa lahat. Malalaman natin gaano siya katakot sa mga pari. At itanong nyo rin sa mga may MCGI na kapatid, itanong nyo, totoo ba talagang aral ni Eli? Oo, sige, kung totoo at tama, bakit wala kayong mga pari na na mga miyembro? At saka Brother Angel, naniniwala. Walang pari na miyembro, walang naanib na pari. Bro. At saka naniniwala ko sa kanya, bro, na sinasabi niya na yung tanong nire-record mo na yun, kaya nakahilera na yung mga talata, kaya madali lang sagutin. Naniniwala ako doon kasi meron tayong dokumento kung saan talagang pinag-aralan nila yung mga katanungan bago nila sagutin. Eto ating
at iparinig. First come, first serve. Ito, kaya kita inuna ngayon. Number 1 ka rito, nakalagay dito sa tanong. Ano mo nga, i-close up mo nga ito. Number 1 ka. Pero meron ditong tanong, hindi urgent. Hindi urgent. May tanong dito, hindi urgent. Pero nung isa pang linggo, nakita ko na itong tanong na to eh. Pero hindi ko pinatulan eh. Ikaw na nga inuna ko ngayon eh. Dahil ikaw ang inilagay na number 1 nung naglalagay ng number. O, tinan mo. Ito ang tanong, oh. Number 1 ka. Pakita mo yung number 1. O, tinan mo. Number 1 ka, prayer meeting ngayon, di ba? Ayoko ulit ipakita yung video. Kasi baka mag-strike na naman sila ulit. Tama yan. Naka-record, number 1 ka dito. May nakita ganyan papel si Soriano. May mga katanungan Alam na dito, po yan. mga talata. Forward na po yan. Na-forward na po yan. Dahil ano naman eh, via satellite naman po yan eh. Kaya madali naman online siya. Kaya wala problema. May mga satellite naman kaya na naka-broadcast. Yung pong Kaya pag maraming nagtatanong, doon nag-umpukan doon sa likod para makita maraming tao sa likod. Tsaka matindi rin siya magalit, Brother Angel. Pakinggan niyo kung paano siya magalit. Tingnan mo tong katarantaduhan mong ito. Kung malapit ka rito sa akin, baka ikaw napakawalang hiya mo naman. No. So, meron pang ulol yan eh. Meron pang ulol pa rin, bro. Meron pa. Ano ko, matindi talaga to. Ulol pa ang sinabi, ulol ka. At least mo, di ba? Ang napaulol ka, napapa-impyerno ka. Oo. At least ngayon na may liwanag na nangyari. Na alam ni Soria kasi ang akala ko dati, imposibleng hindi alam ni Soriano nandun kami. Bakit? Kasi si Mel Magdaraog mismo ang nagpapasok sa amin. Kaya, syempre, bago magsimula sabihin niya, Brother Eli, nandiyan si Father Darwin sa linya. O di, excited. O, ganun ba? Siyang unahin natin. Di ba? Pag tayo ganyan, siya unahin natin. Di ba? Sa ating punto-punto, pag may taga-ibang sekta, yan ang unahin natin. Pero siya hindi. Pinagalitan pala si Mel Magdaraog. Ngayon ko lang nalaman yan. Ganda ng na-expose mo, kapatid. Thank you, brother. May nag-comment dito, ang sabi daw, kausap niya yung membro niya, ipinalabas na si Father Darwin daw umatras. Si Father Darwin daw umatras. Wala naman, hindi naman atras yun. Dahil nandun ako eh. Nandun ako rin, hindi naman umatras. Nag-antay nga, pinag-antay. Sabi ko, ano ba? May umatras naman. Akala ko matapang si Brother Eli. Yun, na-booking. Nanginig ang tuhod sa pari, kaya pala ayaw niyo makipag-debate sa pari, no? Sa pari. Nagpipili rin nga tayo yun kasi hindi naman talaga lahat ng pinapatulan niya. Sa Iglesia ni Cristo nga, sa mga di ba, diyan sa magagaling sa Greek na announcer ng Iglesia ni Cristo, hindi naman siya pumapatol. Gusto niya si Iranyo porque hindi kaya niya si Iranyo. Hindi, mukhang yan talaga ang stand nila, bro. Kung alin ang hindi pwede, doon sila papasok. Alin ang hindi pwede, doon sila papasok. Para bang si Yan, alam na may alam ka. Para bang si para bang para bang si Almasora, alin yung hindi pwede, doon siya papasok. Sabi niya, para ba kami sa Tagbilaran? Sige, Tagbilaran na po. Kumasa na ako. Sabi niya, online na lang. Ay, hindi pwede. Sabi niya, online na lang kasi wala nang gasto. Hindi, ikaw ang nagsabi sa Tagbilaran eh. Ay, hindi. Doon tayo sa live ni SLTV. Pag di ka pumasok, takot ka. So, alin na hindi pwede, doon siya papasok. Ayun, sinabihan ko naman na nilipat sa February 24 yung debate. Sabi naman niya, ano ba naman niya? Nakapag-book na kami January 31. Alin yung hindi pwede, doon sila papasok. Kasi alam nilang ayaw mo doon eh. So doon sila. Alam nilang ayaw mo doon eh, di ba? Ayaw mo doon, so walang mangyayari.
Di doon sila. Pag doon sila, ayaw mo doon, sabi nila ngayon, natakot si Jando. Hindi nagpakita si Jando Alabado. Natakot sa akin. Ganun silang magsalita. Kasi doon sila papasok kung saan hindi pwede. Tapos kung matapang kung saan pwede doon. Pasensya ka na kapatid kasi yung presidente kasi nilipat niya sa February 24. Tapos kung matapang sa Almasora, okay lang yan. Walang problema yan. Nilipat niya sa February 24. Para yun lang naman pala eh. Di ba dapat ganun? Ayaw niya eh. Kung saan nang hindi dito siya papasok. The same si Soriano. Style talaga. Saya sabi ko kay Almasora, sa debate natin, promise mo ha, kopyahin mo si Eli Soriano ha, para lahat ng kilos mo, predictable ko. Ano nangyari? Nakapag-book ka na pala ng ticket eh. Picturean mo nga yung ticket, send mo sa akin dito. Hindi wala daw. Nandun daw sa Bulacan. Ala. Okay, thank you sa iyo, brother XMCGI. Maraming salamat sa iyong in-expose ngayong gabi. Malaking tulong yan. Thank you, brother. Sige, thank you. Sige, God bless, bro. Thank you. Sige, salamat. Ayan, maraming salamat kay XMCGI Exeter. Ayun, no, laking ano niya, binigay niya ng linaw yung dating malabo sa akin. Siya nagbigay ng linaw ngayon. Maraming salamat. Papaalam mo doon kay Brother Darwin na pinagalitan mo na si Mel Magdarao, kaya pala di kami pinapasok. Alam pala niya, alam pala niya, umiwas lang. Akala siguro hindi niya itutuloy ni Father Darwin. Akala niya di papatulan. Oo, kasi sabi niya, pumasok ka eh. Sabi niya nung kausap niya, di ba? Siya yung naghamon nun. Kaya Santo Papa daw, Brother Angel, lalabanan daw niya. Parinig natin to. Kahit Santo Papa daw. Ito, parinig natin. Ipunin nyo lang itong aking sinasabi. Makikita nyo yung totoo eh. Kagaguhan niya, no? Meron bang pari ngayong mga angas niyan? Pati Papa sa Roma hinahamon ko. Meron bang pari ngayong mga angas niyan? Pati Papa sa Roma hinahamon ko. Meron bang pari ngayong mga angas niyan? Pati Papa sa Roma hinahamon ko. Tamo? Pati Papa sa Roma hinahamon niya? Tayo, marunong ko mag-Italya? Italiano ko ba magsalita? Nabigyang lino, naghamon siya. Pinatulan niya pa na Darwin. Magpumunta ka sa chat, mag-chat ka, mag-uusap tayo. Chat, mag-uusap? Ano ba naman yan? Papa sa Roma, si Father Darwin lang, nanginig na. Nanginig na kay Father Darwin, natakot na kay Father Darwin. Alam nyo dati, totoo lang, sabi ko kay Father Darwin, Padre, malakas na kalaban si Eli Soriano. Nanggigigil ako sa kanya. Mas maganda siguro na paghandaan natin. Para Darwin naman, sige, paghandaan natin. Very eager si Father Darwin, oy. Ilang beses yata kami naghintay, 3 beses kami naghintay, pero dinedma kami. Alam ba ni Soriano na dinedma niya kami 3 beses? Alam niya, pakinggan nyo. Ito, dinedma kami 3 beses. O, ayan, no? Yung mga grupo ng mga pare na naninira sa atin sa internet, no? Ano kaya itong mga tao ito walang magawa na mayroong isang pari raw na nagsasabi, tatlong araw na ako naghihintay na tawagan ako ni Soriano. Bakit? 3 araw, hindi kami tinawagan. Tapos sasabihin ng mga MCGI, matapang lang kayo. Dahil wala na si Soriano. Ano? Hoy, buhay pa yan. Kaya nga siya ang dahilan ba't na-take down yung aming YouTube channel eh. Pina-take down ng ADD Production. Tapos sabihin nyo, lalabas lang kami dahil patay na siya. Hoy, buhay pa yan. Lumabas na kami. Kaya nga siya naggalit eh. Ano daw? Ireklamo yan sa YouTube eh. Yung ano niya? Sabi niya, ireklamo yan sa YouTube. Parin niya yung ireklamo doon sa YouTube. Asan ba yun? Bakit? Ito? Dinaan sa takedown. Babalikan kita. Papatunayan ko nagsisinungaling ka. Ba't mo ako dinadawit dyan sa programa mo? Bakit nga ako dinadawit dyan sa programa nyo? Aware siya.
Tapos sabihin ng mga MCGI, matapang lang kayo nagsilabasya ngayon kasi patay na si Soriano. Sige na nga. Salamat na nga tayo kasi ito na si Divine. Alam nyo na. Alarm clock na to. Oh, pag alarm, Yan ang kinatatakutan ni Brother Jando Alabado. walang duda yon. Okay. Hindi natatakot kay Brother Eli, kay Daniel Rason, sino man. Pero pagka si ano na tumawag, takot na yan. Si Divine, wala na. Atras Si na. Divine na, atras na. Okay, pasalamat na tayo. At ibigay una kay Brother Romel Palma sa kanya. Pasalamat, Brother Romel. Ikaw muna Okay, mauna. Yes po, maraming salamat, Brother Jan. Una-una po, maraming salamat sa ating Panginoon, no? At maraming salamat din sa napakagandang na ibahagi ng ating kapatid, no, na nagbuyagyag ngayon o nagpahayag ng tunay na katotohanan talaga na patungkol sa mga kasanungilingan ng taga-MCGI. Ngayon, hindi na kayo makakapagtago dahil meron namang another additional living testament na nagpapatunay na talagang bahag ang buntot ni Eliseo Soriano. Huwag na kayong magsalita pa sa social media na bakit ngayon lang kayo nagsasalita, patay na yung tao. Actually, tama, totoo yun yung sabi ni Barjando. Kaya nga, tanggapin nyo na lang po at sana ay maging open-minded po kayo at makita nyo po yung buong katotohanan sa pananampalatayang tatag mismo ni Kristo, ang Katoliko. Sa Diyos ang lahat na papuri, back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. At yun naman ibigay naman ngayon kay Brother Romer naman na bukid ng Brother Romer. Okay, Bro Jando, una-una, magpasalamat tayo sa Diyos at sa mga na. At salamat po sa lahat ng mga nagsusubaybay sa punto-punto. God bless, good night, and everybody. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo. Siya nga pala, meron pala ako dito palang video pala ng isang member ng MCGI pala na na si Broccoli TV na feature niya ito. Hindi ka na pa-discussion sa kanya. Yan guys, yan po yung compilation ko ng mga buong pangyayari mula umpisa hanggang kanina Friday. Hindi po nakapasok si Father Gitcano. Nabanggit pa niya ako dun sa huling clip, no? Oh, maagang natapos ang Bible Exposition 9:30 PM. Hindi man lang nabanggit si Father Gitcano. Medyo nakakadismaya, no guys? Aminin natin hindi, nakakadismaya, hindi siya napagbigyan. After nung mga hamon ni Brother Eli, hindi siya nakapasok, hindi siya tinawagan. Tinatawagan niya, hindi pa rin siya nakapasok. So, kinonfirm niya ha, tinatawagan namin pero di kami pinapasok. tingin ko wala na mangyari dito, magiging online debate na lang to, kanya-kanyang post ng videos, wala nang paghaharap na mangyari. Thanks for watching guys, have a good day. Kayo na lang humusga. God bless you. Oh, ayan na, yan ang sinasabi natin. So, confirm ha, natakot si Eliseo Soriano. Okay, atin na may bigyan naman ngayon kay Brother Wendell Talibong naman sa kanyang pasalamat. Brother Wendell, there pa you. Wala na siya there. At ibigay naman ngayon kay Brother Junre. Brother Junre, there pa you. Brother Junre, there pa you. Wala rin Brother Junre, pahingas Brother Junre. At ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman. Brother Angel, ikaw na lang, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Buti pala na may naitanong kagad si at may nagumpisa doon sa tanong natin sa MCGI ngayon. Ayun, no, nahukay natin, no? Yung talagang malaking katanungan, bakit hindi pinapasok? Ngayon pala ay bakit nangyari? Hindi nakapasok si Father Darwin no? Alam natin lahat 'yon. Ngayon pala hindi talaga pinapasok. Natakot. Na-booking, no? Dahil sa umpisa ng tanong natin sa MCGI, talagang walang lihim na hindi mabubunyag, no? Ang tapang niya, siya mismo nagsabi no na narinig ko pa yun, hindi pa yata ako dito noon, Bro Jando, no? So nakikinig pa lang ako sa inyo noon nagtatanong pa lang ako noon yung mga yung pangyayari. That was 4 years ago, no? So ayun, na-booking. So inisip natin baka hindi na lang napansin, no? O baka sobrang busy ni Brother Eli.
Inisip ko rin yun, baka sobrang busy, hindi ngayon pala alam niya, talagang umiwas. So, yun, isabi mo kay Father Darwin yan para malaman yung katotohanan na akala sobrang busy, hindi napansin, hindi, umiwas siya, alam niya nandun si Father Darwin, pinagalitan pa nga yung nag-entertain kay Father Darwin, no? Malinaw po yun, no? At sa lahat ng mga may kilalang MCGI ngayon, tanungin nyo lang sila, nasa tama ba talaga ang turo ni Eli? Nasa katotohanan, yes. Okay, tanong yung pangalawa, meron ba kayong na anong pare o wala? naakay na pare o wala? O kung hindi o wala. Wala kayo sa katotohanan, no? So yun lang ang tanong niyo sa kanila. Kung wala kayong naakay na pare, bakit wala kayong naakay na pare? No? At bakit wala siyang nakadebate na pare? Yan ang ebidensya na takot, umiiwas. Dahil lahat ng mababasa sa Biblia from Old to New Testament, priests are the messengers of God. Hanggang sa Book of Revelation, priests will reign on earth. No? Jesus is a priest. Kaya takot na takot sa mga priest si Brother Eli Soriano. Yun ang makakapagpatatag sa atin. No? Yun ang sa kanila. No? Na makakapag-isip sila, bakit wala kayong pare? No? Bakit wala kayong maanib na makaakay na pare? At kayo mismo sa Biblia, puro pare. Kayo walang pare. No? Ganun lang kasimple yun at naway mabuksan ang ating isipan, napakarami ng na biktima, fallen angels. Biktima lamang po siya, biktima si Brother Eli. Let's pray for them. Every night, every day, pinagpe-pray po natin silang lahat. Ganun din sa Ebanghelyo kanina, paalala, no? Misinterpretation din ng mga Pariseyo yung araw ng pamamahinga, yung batas ni Moises. Nung una panahon pa lang pala, may na out of context na. No? Pati yung pagpapagaling sa mga may karamdaman, bawal daw, hindi. Sabi ni Jesus, pinaliwanag niya. Magpapahinga sa trabaho. Pero yung paggawa ng kabutihan at pag-ibig sa kapwa, hindi yon, sabi ni Jesus. So, mali ang interpretation ng mga Pariseyo kagaya ng mga ibang sekta ngayon, mali. No? So, totoo po, nasa totoong simbahan, ang tamang interpretasyon po ng Bible. Dahil mismo ang simbahan, wala pang Bible, may simbahan na. So, ang simbahan na mag-i-interpret ng Biblia. Ang mga kaparian ang mag-i-interpret ng Biblia. No? Tayo po ay tinuruan ng mga pari, mga magisterium, kaya nandito po ang tunay na simbahan na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, good night, everyone. So, atin mo na ibigay kay Brother Darwin muna saglit for a while. Hello mga kapatid, magandang araw po. Dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo at walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong diocesan, maraming diocesan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin niyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. God bless po at babay na po sa inyong lahat in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle.
be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.